Magandang hapon po sa Ayun. inyo, Ma'am Lourdes, at sa ating mga listeners. Mm. Sen, ano po ang detalye ng inihain niyo pong plunder case at graft laban dito sa Vice Presidente ng bansa, Sara Duterte? Ang mga iba't ibang charges na pinasok namin doon sa complaint namin, una, yung 650 million peso confidential funds nung siya ay doon sa OVP tsaka sa nung Secretary of Education siya. Mm-mm. Ito, ang kaibahan nito dun sa na-file noong December kasi pinasok na rito yung aligasyon ni Mr. Ramil Madriaga. Pangalawa, yung 2.7 billion pesos na confidential funds na winaldas ni Sara Duterte nung siya ay mayor pa lang ng Davao City. 2.7 billion yan. Meron ding 8 billion pesos worth na laptops na overpriced nung siya ay DepEd Secretary. Meron ding 12 billion pesos na disallowances ng COA nung siya ay DepEd Secretary. Mm-mm. At 7 billion pesos na unauthorized cash advances nung siya ay DepEd Secretary. Mm-mm. Sinama rin natin yung mahigit 2 billion pesos na ill-gotten wealth niya na hindi niya diniklara sa kanyang salin at bunga ito nung iba't ibang anomalyang ginawa niya, mga corruption na doon na nilalagay. Mm-mm. Mm-mm. Tapos meron ding yung mga dividendo niya galing sa drug lords. So lahat yan ay naka-incorporate doon sa complaint. Mm-mm. Paglilinaw po, Senator Trillanes, iba ito sa naunang na-file sa kanyang plunder. Yes, iba ito kasi yun, ando doon na yung mga documentary evidence. Ito parang supplemental ito. Mm-mm. Kasi dito naman sinama namin yung aligasyon ni Mr. Ramil Madriaga. Mm-mm. At bukod dyan, yung iba't ibang counts of corruption, bribery, malversation, and plunder na enumerate ko kanina. So 23 lahat yan na Mm-mm. charges. Okay. Senator, ano pong inaasahan po ninyo sa kasong ito? Kasi sabi ho ng mga netizens, no? At ng ilan po sa aming mga nakausap kanina, yung una nga hong plunder ang tagal-tagal solusyonan. Ngayon may panibago pa, mag-i-eleksyon na raw po, Senator Trillanes. Kaya nga po tayo nananawagan sa kay Ombudsman Boying Rimulya na baka pwedeng pakitutukan po ito. Kasi kung titignan nyo, yung kaso na na-file nila kay Senator Bong Revilla ay 90 million pesos. Tapos 3 linggo lang, ito na-issuehan na ng warrant of Mm-mm. arrest. Mm-mm. Samantalang ito ay bilyon-bilyon ang mga nadispalko ni Sara Duterte at ito na ipresenta na ito doon sa Quadcom. Tapos ilang beses nang nilabas itong issue na to, sana naman ay mabigyan ng karampatang atensyon. Senator, sabi ho ng kampo ni VP, walang katotohanan yung mga sinabi ng isang Madriaga. Ito raw po ay politika. And yung usapin naman po dito sa kanyang confidential fund, sabi ho ni Attorney Panelo, kaya nga confidential, hindi mo pwedeng sabihin yung pangalan ng mga nabigyan. Hmm. Yan po yung kanilang depensa na sasabihin nila sa kanilang counter affidavit o sa korte nila ididepensa, hindi sa media, 'di ba? Pero ito, maliwanag, yung aming mga paratang ay sinamahan namin ng documentary evidence at testimonial evidence. Mm-mm. Hindi lang kami nag-aakusa. Hindi kagaya nung ginagawa nila sa amin, nagagawa lang ng kung ano-ano akusasyon, gagawa ng mga video, gagawa ng meme, pero hindi naman na isasampa sa korte kasi nga puro fake news lang. Ito, Mm-mm. talagang solid po ang aming ebidensya. Mm-mm. Politika lamang yan. Kapag pinangunahan ng isang Antonio Trillanes, politika lang yan. So paano po yan? So, hindi na lang natin na-aksyonan. Pero makita nyo naman, pinangunahan natin yung pag-file ng ICC case ni Duterte. Ano ho ba yon? Politika rin lang ba yon? At nakita nyo yung ICC, hindi basta-basta yung mga yan. Kailangan yan, solid yung ebidensya mo bago ka i-issue ng warrant. So,
time and again, napapatunayan natin yung mga aligasyon natin ay totoo. Mm-mm. Sen, sa tingin niyo ba malakas itong mga panibagong asuntong inihain niyo sa Ombudsman laban sa Vice Presidente? Maliwanag po, napakalakas po nito kasi talagang dokumentado po eh. Hindi lang naman ito kwento-kwento lang. Ito ay galing sa COA, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang ginawa nating batayan dito sa ating complaint. Mm-mm. Kaya ano yan? Alam nyo kung sila wala silang kinalaman diyan, dapat noon pa natin 'to na nalaman eh. Kasi nakita nyo, kahit paulit-ulit na namin nilalabas itong issue na 'to, talagang sila ay pinagtatakpan nila. Nagda-divert sila ng issue. At kaya nga umaabot tayo ng ganito. Pero hindi natin sila titigilan. Mm-mm. At yung taong bayan ay nag-aantay ng katotohanan. At ito nga ang ano ko sa kanila. Lalo na sa mga supporters ni Sara. Hindi ba kayo interesado na malaman kung totoo ba yung allegation ko na may mahigit 2 billion si Sara Duterte at Mans Carpio sa kanilang bank accounts? Kasi kung lumabas siya na wala, edi mapapahiya ako. Ganun lang ho kasimple yan eh. Pero solid po yung aking impormasyon. Kaya ito, time and again, iniiwasan nila. Nakita nyo nga si Duterte nun, di ba? Hampasin ako ng mic para lang gumawa ng eksena, para malihis yung atensyon. Kasi inuobliga na siyang pumirma ng waiver eh. Naiipit siya, kaya kailangan niyang gumawa ng eksena. Ganun lang itong mga pamilya na ito. Hindi po ba ito pwedeng idagdag na lang, Senator Trillanes, sa impeachment na muling bubuhayin kay VP? Pwede po, ano naman kasi, no? Ang impeachment case kasi, generally parang administrative in nature. Ang pinakang penalty niya ay tatanggalin ka lang sa pwesto. Pero itong ombudsman case, criminal case po ito, ang penalty po nito ay kulong. Kaya pwede siyang pagsabayin. Yun po yun. Okay. Sen, itatanong na ho namin, reaction niyo po number 1 sa bubuhaying impeachment complaint kay VP Sara Duterte. Sabi niya, mukhang nanghihingi na lang ng pera yung ilang mga kongresista at siya yung ginagamit. Parang fundraising style. Pero naman, hindi nga siya makaharap eh. Kahit sa Quadcom, hindi nga siya makaharap at namimilipid siya paano paliwanag yung mga na-discovering mga ano doon, mga korupsyon. So, yung mga ganyang tapang-tapangan nila, dyan lang yan sa simula. Pero pag nakita nyo, pag nalalagay na sila sa alanganin, tikom na yung bibig. Oo. Senator, sabi ho, ng kampo na may mga nakausap kami, sabi ganito, I don't know, Sen, sa opinion nyo, kayo mas malawak yung kaalaman nyo sa politika. 2028 na ang tinitingnan ng mga mambabatas. Nagda-doubt na rin silang pumirma sa impeachment kay VP Sara kasi alam nilang malakas ito sa 2028 at wala nang pakinabang sa kanila si President Marcos. Ano pong reaction nyo? Maaring totoo yan, pero itong gagawin na pag-file sa February 6 ng mga civil society leaders at church leaders, ito ay moral obligation. Ito ay civic duty ng isang mamamayan ng ng Pilipinas. Kaya kahit na ano man yung estado ng politika sa Kongreso, gagawin pa rin ito. Pero kung susundin natin yung Supreme Court decision na sinasabing hindi pwedeng ipasa kaagad sa Senado yung impeachment, kailangan mag-conduct ng hearing doon pa lang sa House Committee on Justice, makikita na nung taong bayan at nung mga congressman yung ebidensya. Tayo ay kumpiyansa na once makita nila yung mga ebidensya, sila mismo ay makukumbinse na karapat-dapat i-impeach si Sara. Doon sila gaganahan na pirmahan niyang impeachment na yan. Kasi yung taong bayan na mismo ang mananawagan na i-transmit yan sa Senado. Yun po yun. Pero Sen, di ba mas kalakasan ng nakaraan, wala pong nangyari? Iba po ang circumstances noon at iba po ngayon. Basta sa atin po, we continue to hope na may mangyayari this time. Okay. Kasi kung hindi pa nga natin sinisimulan, sinuko na natin. Talagang talo na kaagad tayo, antimano. Pero ito,
subukan natin, gawin natin yung ating obligasyon na panagutin itong mga nagkakasalang mga public officials, lalo na ito, Vice President ito. So, gawin natin yan, tignan natin yung ebidensya, tapos sa dulo niyang 60-day period ng mag-iimbestiga ang House, magdedesisyon ang taong bayan muna ang mararamdaman, ang pulso. Pagka nanawagan niyang taong bayan na na-impeach si Sara, pipirmahan niya ng mga congressman kasi sila yung representante ng taong bayan. Ano po ang inyong basa sa impeachment kay Pangulong Marcos? Yan po ay isang karapatan ng kung sino man. Pero kailangan panindigan nila ng ebidensya. So yan naman ang dedesisyonan din ng mga Committee on Justice members sa House of Representatives. Kumbaga, ano ito, tingnan din, makikita rin ng taong bayan kung meron ba silang ebidensya o wala. Kung wala, edi doon pa lang sa determination of sufficiency in form and substance, maaring makalusot sila sa form kasi mababa lang naman yung requirement doon, pero sa substance malabong makalusot yan. Ganun po. Sabi ho ng kanyang kapatid, ang impeachment kay Pangulong Marcos ay drama series lang. Drama, pakitan tao, pakita lang sa tao, walang dating, walang katotohanan, parang gawa-gawa lang. I wouldn't have any position either way kasi mas nakatutok ako dito sa final naming na kaso kanina at dun sa upcoming case na ipa-file for impeachment labang kay Sara. Opo. Bago ho ko kayo bitawan, Asen, birthday po ngayon ni Senador Bato de la Rosa. Baka meron po kayong baka meron kayong wish sa kanya bukod sa dapat magpakita na siya. Alam niyo kung si Senator Bato de la Rosa talagang mahal niya si Digong, na yan nagboluntarya ng pumunta na ng dahig. At sa ganun, tuwing birthday niya, di madadalaw siya ng kanyang pamilya, di ba? Hindi yung patago-tago siya diyan. Mas nakakaano lang yan nakakatorta lang yan ng pag-iisip. So, dapat ang wish niya ay makapiling niya na yung kanyang poong Tatay Digong. Meron ba kayong informasyon, Sen, kung sa lawak ng ng network nyo, dito pa rin siya? Yes, nandito pa rin siya sa Pilipinas, sa Mindanao in particular. Sa Davao? Sa Davao, tapos lumilipat din naman siya. Pero I think hindi na siya gaanong binibigyan ng atensyon kasi hindi na rin siya nakakagulo sa Senado. Pero yun na nga, ang pinakang problema niya rito, later on, pagka hindi siya pumasok, kahit wala pa namang warrant, sabi nung iba't ibang ahensya, magpa-file ako ng ethics case laban sa kanya. Kasi binoto siya para pumasok at magserbisyo. Diba? Ito naman kanya, hindi naman dahil nakadetain siya against his will. Ito ay he can freely attend sessions. Pero ayaw niya. He chose not to. Linawin ko, kayo mag-file ng ethics case sa kanya? Yes, kung wala magpa-file, ako magpa-file. Mga kailan po ito, Sen? Plano ho natin ay sa July na para mabigyan pa siya ng ilang buwan pa para magbago isip. Otherwise, pagka nag-file kami sa July, wala nang dahilan. Binigyan na natin siya ng sapat na panahon para maghunos dili at gawin yung nararapat. Huli na lang po talaga. Ano raw po mga napag-usapan nyo sa Unity dinner? Nagkumalat po kasi yung picture, mukhang nag-uusap na raw po kayo for 2028. Marami pong napag-usapan. Isa na po yung 2028 elections. Ang ating ang posisyon ng grupo ay kailangan nang simulan yung proseso
na sa ganon hindi tayo maiwan na patulog-tulog sa pansitan ulit kagaya nung nangyari noong 2022. Hindi ang pagiging presidente kasi o pagiging kandidato sa pagka-presidente ay marami ang kailangan mong gagawin na preparasyon bago ka palang magpa-file. So, nakita natin, obviously, hindi pwedeng magdidesisyon ka sa linggo ng filing. Okay. So, we cannot commit the same mistake. Okay, so meron po kayong ilalaban sa pagkapangulo? Yes. Sa ngayon, ang pinagpipilian ng mga kakamping na tinatawag ay si Senator Bam Aquino at si Senator Risa kasi tinanong na nung mga leaders ng mga kakamping si Mayor Leni Robredo at si Senator Kiko Pangilinan, pareha silang nag-decline. Sinabi nila na hindi sila tatakbo sa pagka-presidente o pagka-vice-presidente. So dahil doon, dalawa na lang ang pinagpipilian. At pagka napili man towards the end of the year, mas maaga-aga yung pagsimula at pagkalat ng balita na ito ng may kandidato na. Pero ako personally, ang tinutulak ko po ay magsanib puwersa yung administrasyon at itong mga kakamping o yung tinatawag kong middle forces. Nang sa ganoon, mas malakas ang puwersa at masiguradong hindi na manalo yung mga Duterte muli. At ito, sinasabi ko lang po, Ma'am Lourdes, no? Bakit natin kailangan mulatin yung mga kababayan tungkol dito kay Sara Duterte? Kasi alam niyo ho, pagka nagkamali yung mga Pilipino at iboto itong si Sara Duterte sa 2028, gigibain ito yung bansa, yung ating demokrasya. Nakita nyo naman kung paano ito magwala. O national TV, may papapatay daw, may pupugutan ng ulo. Presidente, papapatay. Presidente, pupugutan niya ng ulo. Huhukayin pa yung bangkay daw ni President Marcos Sr. at itatapon sa dagat. Hindi yan na gawain o salita ng mga maayos ang pag-iisip. At itong final namin na kaso, makita nyo, kaliwat kanan yung pangungurakot na ginagawa. Kasi sanay sila na nakakalusot sila, walang naglalakas loob na mag-file ng kaso sa kanila. At hindi lang yan, pagka nagpresidente si Sara, magiging Speaker of the House si Pulong. Nakita nyo naman yung bugaw sasaksakin dahil ayaw niya magbayad ng 1,000 piso. Pwede ba naman yun? Alam nyo sa Davao City, pagka daw pumasok si Pulong sa mga bars, nag-aalisan yung mga tao kasi baka magpagtripan sila. Pag nakainom, baka ganun. Baka iuntog niya yung ulo niya at o kaya sasaksakin ka niya sa tagiliran. Pero binoto siya ng mga taga Davao dahil kahit na ganun pa ang pinakitang pag-uugali. Ngayon, bigay niyo yung kapangyarihan ng Speaker of the House dyan, malaki problema ng bansa. O tapos 2034, siya naman yung tatakbong presidente, si Sara naman yung speaker, si Baste, baka cabinet secretary yan. O tapos palit-palit naman hanggang kay Kitty Duterte. Yun ang mangyayari. Opo. So, tapos na ang ating bayan dyan. Okay. Sen, kung magsasanib puwersa yung administrasyon at yung mga kakamping, sino na pipisil nyo sa administrasyon? Ang balita ko sa administrasyon, ang tinutulak nila ay si General Torre. So, si General Torre ay malaki ang potensyal. Kaya ang magandang arrangement dito, kung sino yung mas lamang dun sa kandidato ng kakamping at yung kandidato ng administrasyon, siya yung magiging standard bearer, siya yung magiging presidente, vice president na lang yung isa. Kaya maganda ito. Pag nag-combine yung mga pwersa na yan, wala nang panalo itong mga Duterte na to. Sen, tinatanggap ho ba ninyo yung sinasabi na talagang super lakas ni VP Sara? Malakas siya sa Mindanao and some parts of Visayas. Hindi natin kinakaila yon. Pero yung mga numbers niya ay hindi naman ito
invincible o yung hindi na matitinag. Kasi naalala ko nung mga panahon ni former Vice President Binay, 2 years before the elections, around this time, umaabot pa nga ho ng high 70s yung kanyang voter preference sa surveys. Ganong kalayo yung mga kalaban, 4% lang yung iba, yung mga kalaban niya. Pero kinalaunan, nung na-expose, nakita ng mga tao na etiwali pala itong iniidolo nila. Di lumipat sila ng ibang kandidato. Sa kasamaang palad, hindi naman nila kilala si Duterte, lumipat kay Duterte. Pero ngayon, kilala na natin si Duterte. Mamamatay tao na, magnanakaw pa. At ito, hindi ko lang po sinasabi ito, Ma'am Lourdes, naramdaman mismo, nasubukan na ng mga kababayan natin, kahit yung mga supporters ni Duterte, yung 6 na taon ni Duterte, tanungin nila yung sarili nila, umasenso ba sila? Gumanda ba yung buhay nila? Di ba hindi? Naalala ninyo nung pandemic, Pilipinas ang pinakang lugmok. Nakaka-recover ng iba't ibang bansa, Pilipinas, lugmok. Kaya 7 trillion ang inutang ni Duterte para lang maitawid niya yon. Tapos di ba, binawalan, ang daming binawalan nun. Minumura pa yung mga mahihirap, yung mga jeepney drivers at kung ano-ano. Kaya umaasa tayo sa ayuda. Yun. Kung gaano kahina ang magpatakbo ng bansa ang mga Duterte. Pero naniniwala ko kayo sa sympathy vote because ang kanyang tatay daw po ay kaawa-awa sa ICC. Yung simpatya ng publiko sa ginawa sa kanyang ama. Nando doon sa mga Pilipino yan. Kaya nga kailangan hindi ito titigilan. Kami hindi namin titigilan ito. Kakapaliwanag sa kanila na kaya nakakulong si Duterte ay dahil nagpapatay siya ng libu-libong Pilipino. Di ho ba? Kung ako madiskubre nyo na may pinapatay akong isang tao lang, iboboto nyo pa ba ako sa pagka-presidente? Ito harapan Ina-announce niya na patayin nyo. O sino-sino yung mga pinatay? Hindi naman nila dirinag-test man lang. Nanguso-nguso lang, patay na. Gusto ba yung mamuhay sa ganong klaseng environment again? Ako nakita ko na. Kawawa, ang dami nagsusumbong na mga pamilya no na natatakot, hindi makalabas ng bahay. Tapos yung mga mahihirap, pinapasok lang ng mga pulis dahil nga may kota 10,000. 10,000, 20,000 ang presyo kada ulo. Pag pinatay, babayaran sila. Di ba? Ayaw nyo nun. I am sure. Yung mga iba dyan ay nagbubulag-bulagan na lang. Pero hindi natin papayagan yun. Sen, ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig ngayon? Dahil tiyak, mamaya marami ho mga meme na lalabas na naman, storya regarding sa final nyo, atake sa iyo at sa inyong kasama. Ano po ang inyong mensahe sa publiko? Tayo naman po ay nananawagan sa mga kababayan natin. Buksan nyo lang po yung inyong pag-iisip. Tignan nyo po yung aming mga aligasyon. Hindi po ito gawa-gawa lang. Kasi pag gumawa kami nag-imbento kami ng aligasyon at final namin yan sa ombudsman, pwede kaming makasuhan ng perjury at kung ano-ano pa, falsification of documents. Pwede kami makulong dahil dyan. So ito naman, ang inyong lingkod, nakita naman ninyo yung mga inaakusahan natin noon pa, kinalaunan totoo. Hindi naman po natin to ginagawa dahil nag-titrip lang tayo. Importante po na mapanagot natin yung mga leader natin na nagsasamantala ng kapangyarihan. Yun po. Sen, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. Magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. DZXL Exclusive